Hello guys and welcome back to Tarot Page Philippines. So, for this video, gawin natin ang weekly horoscope para po sa may mga Sun, Moon, and Rising sign na Capricorn for March 31 to April 6. So, kung bago po kayo, subscribe, like, and share. At kung hindi nyo po alam kung ano yung Sun, Moon, and Rising sign nyo po, importante siya. Sa end po ng video, we have a link for this. Panoorin nyo po. Tandaan, the readings are for guidance purposes. Use your free will wisely. And guys, kung ini-invite ko rin po kayo mag-click ng join button sa baba para maging member at magkaroon kayo ng access sa ating mga extended readings. Private readings po and spell works, pwede nyo po message po ang ating page, may admin po tutulong sa inyo. At sa gusto po mag-donate para sa cat food, ayan, tumalon na siya. Click nyo lang po yung thanks button sa baba. Dito ka nak saglit. Yan. So, Capricorn, tignan natin. Ayan, kamusta ka ba? So, we have here is the Star, tsaka si Orphan. Dude, a week of isolation muna tayo. A week of focusing, regrouping. Kumbaga, parang retreat, di ba? Kapag kasi may war, minsan kasi kapag intense na yung mga nangyayari, minsan medyo kailangan mag-pull back tayo. Minsan kailangan nating lumayo ng panandalian para mas mag-reflect tayo sa mga ginagawa natin. Ano ba yung mga naging casualties na, ano ba yung advancement na, ano yung mga lost, ano yung mga gains, then ano ba yung strategy ng kalaban, paano sila nakaposisyon. But on your end, ang ginagawa ng generals o ng mga leaders is andoon na nag-iisip sila ng better way paano nila maipapanalo yung laban. So this is also yung position mo ngayon, Capricorn. Ano ba yung mga steps na kailangan mo ngayon i-take? Ano ba yung mga movements na kailangan mo ngayong unahin? And also, ano ba? Kasi hindi naman lahat ng laban kailangan nating patulan. Kumbaga, yung sasabi nga lang, choose your battles wisely. Ang laki ng pause mo choose your battles wisely. So, yun yung ipinapala sa'yo ng cards na this is a time for you for reflection. Ano bang next step mo? And also, regrouping din para i-check mo yung mga actions na ginagawa mo ba ngayon, nagsusupport ba yan doon sa end goal mo? Andoon ba yung mga pinaplan mo, ginagawa mo? Is it strong enough para supportahan, para ma-drive ka papunta doon sa destination na gusto mo in your life o to support yung mga minamanifest mo. Now, yung crossing card mo, we have here is the world and peace. Few years ago, meron ako nakausap and andoon na ang concern niya is dapat magkaroon ng contentment. Kung ano yung sabi niya sa akin, kung ano yung binigay sa'yo ng universe, maging thankful ka na. Then, yun na yun. Wala akong problema doon sa word na contentment, na maging masaya tayo kung ano yung binibigay sa atin. Pero, andun kasi, the universe wants to offer more Ang daming gustong ibigay. Kaya nga meron tayong law of attraction, di ba? Para ma-attract natin yung mga bagay na magsusupport ng fulfillment natin, ng happiness natin. Sabi ko nga sa kanya, okay, walang masama maging content sa meron ka. However, that will stop you from growing. Which is yun yung gusto ipaalala sa ng universe. Walang masama na maging ambisyoso. Walang masama na to dream big. Yes, magiging thankful tayo sa mga binibigay sa atin ng universe. However, there is more. If you really want na maging thankful sa universe, then go ahead, ask for greater things. Kaya nga naalala ko tuloy yung verse sa John yata, and John 4. Kung tama ako, John 14:6 yata yun. Sabi doon ni Jesus, the thief comes to steal, to kill, and to destroy. But I have come that you may have life and live it to the fullness. So hindi lang kailangan na mabuhay ka, pero dapat ma-enjoy mo yung life. So from yes, we will be content, magkakaroon tayo ng contentment, Capricorn, pero you need to dream big. And to dream big, you need to act big, you need to talk big, you need to think big. Yun yung challenge sa'yo ng universe ngayon. So, huwag kang makontento kung nasan ka.
Kailangan press forward. Hindi pwedeng yun na yun. The third card po we have here is the Knight of Cups and Time to Go. Hindi pwedeng yes, andoon yung point na the universe talks to us sa tinatawag na impression. Nararamdaman natin yung gustong ipagawa ng universe. Pero kasi, paalala sa'yo ng cards, merong, yung sabi, may thin line, merong manipis na pagitan lang yung feelings natin at yung intuition natin. Isa sa bagay na minsan, well, lahat naman nagkakaroon ng moment, nagkakamali, na akala natin yung nararamdaman natin is from the universe, when in reality, at tayo lang pala yun. Lahat tayo prone magkamali sa ganun, kasi tao tayo. Yun yung isang bagay na set apart sa atin. We are human beings. Pero sabi ng universe ito, desire mo kasi you want to expand you want to grow. Then stop. Tigilan mo yung nakikinig ka lang masyado sa feelings mo. You need to ask directly sa universe, ano ba yung gusto mong gawin ko? Kapag nagbigay siya ng impression, huwag mo nang questionin. Huwag ka nang mahumingi ng sign doon sa sign na binigay sa'yo. Actions is necessary. Kaya di ba may sinasabi may kasabihan na nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Ang hinihintay ng universe ngayon is your actions. If you're going to stay where you are, walang mangyayari. Kaya nga sabi ko din sa mga kaibigan ko, pwede mong, when it comes to helping, pwede mo dalhin yung kabayo sa tubigan, pero hindi siya mapipilit uminom. Kung ayaw uminom ng kabayo, then move to the next horse. Baka mas kailangan niya. Hayaan mo na siya dyan. Nagawa mo na yung part mo eh. Your foundation, si Knight of Pentacles, tsaka si Stinker. Okay lang na nagpa-plan tayo eh. Okay lang din na nag-iisip tayo ng mga next steps natin. Nag-iisip tayo kung ano yung movements na kailangan natin. Kumbaga, itatawag na calculated decisions. Pero meron kasing moments ng universe, out of the blue, bigla ka lang bibigyan ng sign. Maybe, maramdaman mo siya through an advice ng ibang tao na gawin mo to, ganito, ganyan, ganyan. Ang nangyayari, you are, andoon na, there are moments na nagiging blinded ka na, nag-iisip ka ng mga logical reasonings mo. And faith, yung sinasabi nga na trust the process, minsan walang logic eh. Mas madalas nga walang logic ang universe. Parang feeling mo, ano ba ito, illogical yung pinapagawa. Pero at the end, kapag ginawa mo siya, boom, everything will fall into the right place. Perfect siya. Minsan yun yung nagkikeep sa'yo from growing eh. Minsan yun yung medyo nakakatakot kapag sobra ang dami nating alam din. Nagiging dependent na tayo doon sa knowledge na meron tayo. Remember, you need to be balanced kasi we are living in a balanced world. Yin-yang. Sa past, we have here the King of Swords and Greed. Okay. Andun kasi na, well, siguro kasi Capricorn, House of Career. Andun na more on galawan kayo, more on work, more on output. Na siguro kung doon na build yung knowledge nyo, yung knowledge base nyo, doon na build yung wisdom base yun na okay, ganito yung mga kailangan process, ganito yung mga kailangan sundan, gawin. So, I understand naman kasi at some point, ang daming naging kulang-kulang na pwedeng nagpumuno ng mga needs mo. Maybe andoon na wala yung paglaki mo, one of your parents is not there, or isa sa mga magulang wala doon, or both wala, kasi is either they're gone, or iba sila mga priorities din sa life, na hindi ka nabigyan ng proper guidance, or andoon na there are people na, sabi natin, nagkaroon ng negative influence sa'yo, or naipasa nila sa'yo yung mga negative ideologies nila, kaya andoon na akala mo okay lang yon kasi wala kang point of comparison or walang nag-correct sa'yo. So, isa sa yun sa mga bagay na i-correct ngayon ng universe in your life. Because, sa possible future na ikaw, meron tayong Three of Swords tsaka Y. Ayun. Medyo tagang isa-silence ng universe yung mga thinkings mo, mga mindset mo na hindi nag-work para sa'yo. Yes, madaming mga realities, madaming mga katotohanan,
Pero hindi kasi lahat to applicable sa'yo. Tutulungan ka ng universe to segregate which one you need to embrace, which ones hindi mo na kailangan mo na iwanan in the past. Kasi yun yung humahatak sa'yo or nag-change sa'yo para hindi ka makaprogress. So kung nakaka-resonate ka sa readings, invite kita na to click yung join button sa baba para magkaroon ka ng access sa ating mga extended readings as well and other perks. But for now, tuloy natin yung reading mo. Yung physical environment mo, meron tayong 4 of Cups and Not For You. Well, this goes mostly for those who are not in a romantic relationship. Kalma muna. Wag mo na daw. Siguro, it's part na rin na nasa retrogrades tayo. I think 2 planets na naka-retrograde, Mercury and Venus. So, the emotions are unstable. Yes, andun yung moments na hindi natin matatanggal kasi human nature na naghahanap tayo ng companionship, naghahanap tayo ng deep connection. However, this is not a good time for that. What you're feeling, that's normal. Pero ang hindi normal, magi-give in ka na lang out of the blue. It is time that be the master ng sarili mong emotions. Ikaw yung mag-control, ikaw yung manguna, ikaw yung masunod. Learn how to control what you feel at this point towards romance. Okay? Sa emotional environment mo, meron tayong Queen of Cups and the Yin. You know what? A lot of you guys sa House of Capricorn ngayon, you're looking for that, gentle type of love. Siguro more on siguro pa din gamitin ko term, no? The motherly love, na kung saan yung gentle touch. Kasi, di ba, sa fatherly love, more on discipline kasi, more on the structure. However, with the motherly love, andoon na, it's more on the gentle healing side eh. In yung nurturing na type of love. So, ang dami sa inyo, naghahanap ng ganong klaseng affection. Naghahanap ng ganong klaseng connection with people. However, syempre, hindi naman all the time our mothers are available. Pero nakakatuwa, ang daming nire-raise ng universe ng mga mothers. They could be young, pero, or sabihin natin lalaki sila or babae sila, pero yung heart nila, it's being filled with that motherly love. So, wag kang matakot to accept those types of love, nurturing. Kasi, siguro in a way natatakot ka din kasi a lot of you, hindi nyo alam ano yung ibig sabihin ng kasing ganung pagmamahal. So this is where yung papasok yung leap of faith nyo. Dito papasok yung you will trust the process. Oo, mahirap kasi bago siya, hindi mo ma-explain, pero hindi ibig sabihin nun, hindi mo na pwedeng hindi tanggapin. Kasi, sabi nga na, mother's love can really heal you. Hopes and fears, we have here death and chaos and conflict. Well, ang dami mong gustong simulan ngayon. Ang dami mga binibigay. May mga binigay na universe ng mga strategies and plans. Ikaw lang may hinihintay, kailan mo ba ito gagawin? Kailan ka ba gagalaw? Kailan ka mag-take action? Stop asking for signs na. Minsan ikaw mismo yung dapat yung maging sign by acting on it, by doing what is necessary. Kung hindi, ayun, nga tayo. Hayang, diba? Possible future mo, we have here is King of Wands and TikTok. Well, there will be second chances na ipapadala ang universe for you. Siguro kasi ito na yung point na because masyado ka nakinig sa logical side mo, kaya may mga na-miss out ka ng mga movements and opportunities. So, this is a time na bibigyan ka ng mga second chances in different fields of your life para mapunan mo naman. And this time, magkaroon ka ng better choices o andoon na mas magawa mo yung mga bagay na alam mo makakapagpasaya sa'yo and would be able to make you grow as a person. Kailan ba to? Tsaka paano ba darating to? We'll check it in your extended reading. Yan, may cards na tayo para doon. And para magkaroon ka ng access to extended readings, i-click mo yung join button sa baba. Tandaan mo yung mga readings natin there for guidance purposes. Use your free will wisely. And if you're new, subscribe, like, and share.
So maraming salamat Capricorn. God bless, namaste, Hare Krishna and blessed be, and hope to see you sa extended readings natin. From Dominican Hill in Baguio City, you have a great day and I'll see you very soon.